Mga kaibigan, mga kababayan, mga kabok, ako si Lan ng #WalkWithLan, ang inyong tagapaghatid ng katotohanan sa gitna ng ingay ng lipunan. Tulad ng sabi ni Deo Macalma sa kanyang mga klasikong komentaryo sa DZRH, sa mundo ng politika, ang ingay ay hindi lang tunog, ito yung uri ng ingay na nagiging milyon sa bulsa ng iba. Ngayon sa episode na ito ng #WalkWithLan, tatalakayin natin ang pinakabagong ingay sa ombudsman. Nag-shrug off lang daw sila sa rumored recantation ni Henry Alcantara at ang tinaguriang BGC Boys. BGC hindi yung Bonifacio Global City kundi Bulacan Gang of Crooks. Satira lang yan pero malapit yan sa katotohanan. Mga kababayan sa Pilipinas, United States, Canada, Australia, United Kingdom, United Arab Emirates, Hong Kong, Japan, Italy at Germany. Shout out sa inyo. Kayo ang backbone ng ating bayan, lalo na kayong mga OFW na nagpapadala ng remittances habang kami dito ay lumalaban sa anomalya. At sa mga kabataan, kayo ang susunod na henerasyon Huwag kayong magpaingay sa fake news. Subscribe na kayo sa #WalkWithLan para sa higit pang ganitong content. Sumali na sa membership para sa exclusive updates. #Laban para sa katotohanan. Una, balik tanaw tayo sa pinagmulan nito. Noong nakaraang taon lumabas ang mga testimonya ng tatlong dating DPWH engineers, si Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ang BGC boys na yan sila ang nag-expose ng alleged anomalies sa flood control projects. Ano ba ito? Milyong-milyong piso na inilaan para sa flood control sa Bulacan at iba pang lugar. Pero ghost projects daw substandard at sino ang implicated? Mga lawmakers including former Ako Bicol Representative Saldico. Ang ombudsman ay nag-file na ng charges laban sa kanila. Sa estilo ni Macalma, sasabihin natin, no? Parang flood control project, sabi nila, para sa bayan, pero sa totoo, para sa bulsa. Yung tubig lumulunod ang mahirap, habang ang korap lumulutang sa yaman. Witty, di ba? Pero factual tayo dito, Ayon sa Senate Blue Ribbon Committee hearings, may circumstantial evidence na mga dokumento, bidding irregularities at overpricing. Si Senador Panfilo Lacson, ang chairman, ay nag-set ng next hearing sa January 19. Bakit? Dahil uurong ang mga testigo, hindi raw magdi-derail ang probe. Wow, Shoutout sa mga Pinoy sa US at Canada. Alam nyo ang hirap ng buhay abroad. Pero dito sa Pilipinas, ang hirap ay dahil sa ganitong sistemang bulok. Mga kabataan, gamitin ninyo ang social media para maging vigilant. Subscribe na para sa updates. Ngayon ang main event, ang rumored recantation, reports say na ang BGC boys ay backing out daw sa kanilang testimonies. Bakit? Takot? Pressure? O baka may incentives? Si Assistant Ombudsman Miko Clavano said, sabi seems like noise to us. We will only rely on sworn statements. Ingay lang daw. Sa mundo ni Mekalma, ang ingay na yan ay parang karaoke sa kapitbahay. Nakakaistorbo pero hindi makakaapekto sa katotohanan. Kung uurong sila, maaaring mag-face ng perjury charges at mawawala ang chance sa witness protection program. Ito'y klasikong tactic sa Philippine politics, recantation para i-save ang mga big fish. Pero factual tayo dito, kahit wala ang sworn statements, may iba pang ebidensya. Si Lacson nagbabala, it could backfire. Parang boomerang ihagis mo, babalik sa mukha mo. Mga kaibigan sa Australia at UK, kayo na nasa maunlad na bansa, tandaan ninyo, ang korupsyon dito ay nagiging dahilan kung bakit kayo nasa abroad. Shoutout sa UAE at Hong Kong. Mga OFW, kayo ang heroes. Huwag kayong magpaingay sa fake rumors. Subscribe na at join ang membership para sa mas malalim na discussions. Ngayon pag-usapan natin ang mas malalim na implications sa mata ng isang veteranong journalist tulad ni Macalma.
Ito'y hindi lang tungkol sa flood control, ito'y tungkol sa flood ng korupsyon sa gobyerno. Milyar ang nawawala sa ganitong scams habang ang mahihirap ay lumulunod sa baha. Bakit laging lawmakers ang involved? Dahil sa pork barrel mentality. Pork barrel? Mas parang pork chop kinakain ng iilan habang ang karamihan gutom. Tandaan ang ombudsman ay independent body pero sa gitna ng political pressure, kailangan natin ng vigilant citizens. Para sa mga kabataan, kayo ang susunod. Huwag kayong maging BGC boys na susunod sa henerasyon. Para sa mga OFWs ang remittances nyo ay napupunta sa ganitong bulok na sistema. Time to demand change, mga kaibigan. Shoutout sa Japan, Italy at Germany. Mga kababayan, kayo na nasa high-tech societies, gamitin ninyo ang inyong knowledge para i-support ang laban dito. Subscribe na sa hashtag WalkWithLan para sa higit pang witty commentaries. Breakdown tayo ng ebidensya. Mga sworn statements ng BGC boys. Detalyado ang kanilang accounts sa irregularities. Kahit uurong, may Senate hearings na nag-present ng docs. Parang telenovela may plot twist pero ang ending laging predictable. Corruption wins kung hindi tayo mag-iingay. Sa legal terms, recantation ay hindi automatic dismissal. Kailangan ng strong grounds. Kung ingay lang, bakit hindi sila mag-soundproof ng ang ombudsman? Encourage tayo mga kaibigan. Encourage ko kayo mga viewers. Share nyo ang inyong thoughts sa comments. Para sa mga OFWs, ano ang inyong take mula sa abroad? Shoutout ulit sa Pilipinas at lahat ng ating bansang nabanggit. Join the membership para sa exclusive question and answers sessions. Tulad ng Pharmaly scandal o PDAF scam, pattern ng recantations. Ito'y systemic. Para sa mga kabataan, gamitin ninyo ang tech para expose. Kayo ang global voice, huwag maging silent. Ombudsman strikes up, parang shoulder exercise pero ang bayan ang nagdurusa sa weight ng korupsyon. Para sa mas maraming ganito, hit that button mga kaibigan. Okay mga kawok ano ang inyong say Comment down below. Shoutout sa lahat, Pilipinas hanggang Germany. Kayo ang dahilan kung bakit kami lumalaban. Join membership para sa behind the scenes mga kaibigan. Sa huli, tulad ni Makalma, ang ingay ay mawawala pero ang katotohanan mananatili. Subscribe, like, share. Salamat. Hashtag WalkWithLan, hashtag laban para sa katotohanan. Mabuhay po ang Pilipinas.